Inday Sara Duterte. Ayan. Sabi dito sa balita ng Abante, Sara tinabla manok nila PBBM at Digong. Walang pinili, mga bossing Chief Amos. Paano yan? Iyakan ng mga DDS dito na naman. No? Tayo mga bossing, alam na po natin. Tayo, alam na natin na si BP Sara hindi na po talaga kaisa sa unit team. Yung mga kilos, mga galaw at mga desisyon ng ating Vice Presidente, mga kababayan, alam na natin at tanggap na po natin na hindi na siya kaisa sa unit team, mga kababayan. Ang tanong po, yung mga DDS at yung mga OTAP vloggers, kayo na mga supporter ng DDS, di ba kayo, mahilig kayong maghanap ng 20 pesos na bigas? Yung tipo bang hindi nyo kayang bumili ng bigas kapag hindi 20 pesos? Subukan nyo magtinda ng OTAP kay Kibuloy. Mga OTAP supporters, subukan nyo magtinda ng OTAP kay Kibuloy. Baka kumita kayo. Maipandagdag nyo sa pambili ng bigas. Diba? Paano yan? Si Inday Sara Duterte. Hindi tutulungan sila Bato de la Rosa. Kami sa PBBM, sa gobyerno, alaos na Tagal na namin tanggap yan. Di ba? Tagal na namin tanggap yan. Ito ang sabi ng BP. Bago ako mag-resign, ito, kausap niya si si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos. Before ako mag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administrasyon para sa mga senators candidate, at sabi ko sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm election. Dapat lang. Alam niyo po kung bakit. Baka masintensya na po ng taong bayan no? Baka mamaya kung may piliin si BP Sara na, eto yung itataas ko ang mga kamay, sila Bato de la Rosa. Malaman ng taong bayan, nako, wala nang dating si BP Sara dahil do sa mga pinaggagawa ng mga kapatid at mga anak ng tatay. Tanggap na namin yan na hindi talaga katulong o hindi natutulong, lalo na sa mga senador ng gobyerno. Eto kaya ang masakit. Sa isa namang pagkikita namin ni former President Duterte, by chance nagkita kami ni former President Duterte, inimbitan niya rin ako na mangampanya, tumulong, sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko rin sa kanya, hindi muna ako sasali sa midterm election. Totoo kaya? Totoo ho kaya? Anyway, mga kababayan, kung walang pipiliin ang Vice Presidente, tayo okay na, sila hindi pa. Baka mamaya takwil nitong mga ito. Si BP Sara po, mga bossing. Di ba? Paano yan? Lalo na yan. Kapag nakita natin na ikinampanya ng Vice Presidente, sila Bungo, sila Bato de la Rosa, isa lang po ibig sabihin nun, nagsinungaling na naman ang ating Vice Presidente. Okay lang pala, normal lang pala sa mga kandidato o normal lang pala sa mga politiko ang nagsisinungaling. Sino ba may sabi nun? Nakalimutan ko Sa mga politiko, normal lang yan. Magsinungaling. Nakalimutan ko kung sino nagsabi nun Pag nakita natin na nagtaas siya ng kamay doon sa mga tawag dito, PDP, wala nang laban, ibig sabihin po, nung sinabi niya, kasinungalingan po, mga kababayan. Di ba? Kasinungalingan ito. Sabi ni Jordan G, sinabi yan ni Inday. Si Inday ba may sabi doon? Ang ating Vice Presidente na normal lang sa mga politiko? Sa lahat ng politiko? Si BP pala yun. Sorry. Ay, nako. Pagka naman, hindi natin nakita na itinaas ni BP Sara yung mga kamay nitong sila Bungo, sila Bato de la Rosa. Sino pa? Si Philip Salvador. Sino pa?
Si Vic Rodriguez na masipag sa mautog. Sino pa? Si Glenn Chong. Si Maharlika, patakbuhin niyo na din si Maharlika. Si Jonathan Morales na pinagsisigawan yung mga vlogger ng OTAP Republic. Tatakbo din ng senador daw yun Oh. Pag hindi niya itinaas yung mga yun, magagalit sa kanya yan, mga kababayan. Lalong malulugmok po sa pagkatalo yung mga yan, mga boss. Ano po? Lalong hindi papasok yan sa top 12, mga kababayan. Paano na yun? Kaya ang naiisip ko, sino kaya yung mga sumasabotahe o gustong manira sa COMELEC para kapagka meron ng si Harry Roque wala din sa top 12. Para kapagka meron na tapos na ang resulta ng eleksyon, meron na silang dahilan. Dinaya kami ni George Garcia na appointed ni Marcos Jr. Di ho ba? Meron ng dahilan ho, mga kababayan. Dinaya kami ni George Garcia kasi nagpapabayad. Merong mga pumasok sa kanyang pera galing sa labas ng bansa. Bilyon-bilyon doon sa 6 na bank account niya. Chinek yung bank account, hindi nag-i-exist. Gawa-gawa lang, mga kababayan. Yung isa sa tumanggap daw po ng mga papeles na merong bank account daw ni George Garcia, umatras. Hindi niya daw po pinapangalanan si George Garcia. Pero sa liham niya, nakasulat doon, your bank account, George Garcia. Di ba? Yung mga estilo ho, mga kababayan, nababasa na natin yan. Yung mga galawan o mga plano pa lang nila, ramdam na natin yan. Kita na ho natin yan, mga kababayan. Kaya hindi uubre yung mga ganyang style. Sabi ni Lauro Jr. Gordula, Boss Chief Amo Sir, 350 po from Doha, Qatar. Sabi ni Algin Romero, ordinary botante ako pero mas malakas talaga si BP Sara kaysa kay PBBM. Bakit nakaupo ngayon ng presidente si BBM? Dapat pinatunayan na yan noon pa. Siguro ang presidente natin is si dating Vice President Leni Robredo kasi maghahati yung boto Ano po? Maghahati. Tapos aalagwa si Attorney Leni Robredo. Kasi Barbie ano ba tong comment na to? Kala ko naman kung Irene Lagmay kasi Barbie si Roque. Kaya ipang-jojowa niya lang ang pag pumasok yan sa Senate. Ay, noise ko. Abalahin niya muna at sagutin niya muna yung sa Pogo. Hindi porket walang mga sinasabi sa kanya ngayon, tapos na yun. Hindi pa din po ligtas, mga kababayan. Ayan Walang pinili daw po si BP Sara. Tayo, okay na doon. No? Tayo, tanggap na natin yon dati pa. Yung mga OTAP supporters po. Yun ang tanong natin. Okay? 608 viewers! Mga kababayan, maraming salamat po sa pag-stay nyo dito sa ating live. Pasensya na po kayo at hindi ko kagaya hindi po tayo kagaya hindi tayo tumatagal ng lagpas 1 oras o aabot ng 2 oras sa pagla-live. At least maibato natin yung mga discussion, tapos na po tayo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe dito sa ating channel para naman po mas share tayo ni YouTube, mga kababayan. Cheryl Santa Maria, shoutout sa iyo. And Damulag ako, Ilocano. Magandang umaga po sa inyo, Sir Mark. Salamat po. Maraming salamat. Florcy Ferrer, pahabol. And God bless po sa ating lahat.